Mga ka-crypto, alam nyo ba na may isang analyst na nagsabing ang presyo ni XRP ay magdudulot ng shock or manggugulat ng milyong-milyong tao? Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Hindi lamang po basta pump, hindi lang rally. Ayon sa kanya, ang darating daw na galaw na XRP ay posibleng magpalit ng perspective or pananaw natin tungkol sa kung ano ang tunay na halaga ng isang digital asset sa global financial system. Sa mga nag-aalangan, sa mga naghihintay ng perfect timing at sa mga matagal ng hodlers, ngayon ay panahon para makinig ng mabuti. Dahil kung tama po ang mga sinyales na pinag-uusapan sa loob ng institutional corridors, kung tama ang mga expiration ng mga NDA, kung tama ang timing ng liquidity at enterprise adoption, posibleng dumating ang sandali na wala ng babala or warning, wala ng discount at wala ng second chance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng mga nag-i-expire na confidential agreements ni Ripple. Ayan, ayon po kay Ben Malena, merong napakalakas na catalyst na kadalasang hindi po napapansin ng retail market. At yan ay ang pag-expire ng mga confidential agreements o NDA. Sa corporate world, uso po ang NDAs. Hindi pwedeng basta ibulgar ng isang malaking kumpanya ang kanilang mga strategic partnerships. Para itong mga kasunduan na parang padlock vault. Ayan, parang nakapadlock na mga vault. Kung hindi pa oras, walang makakalabas na detalye. Pero ayon po kay Malena, expiring by the day na ang ilang agreements ni Ripple. Ibig sabihin, isang kontratos. Yan, meron pong isang kontratos ngayon. Isang partner bukas, sunod na araw ay may panibago. Unti-unti nang nag-o-open po ang mga pinto. Kapag nag-expire ang NDA, ang mga kumpanya na dati tahimik na gumagamit ng Ripple Tech ay magkakaroon na ng kalayaan para mag-announce. Kaya ang usapan po sa institutional world, hindi lang tungkol sa pagbili ng XRP. Ang tunay na tanong ay gaano po ba kalalim na ang integration? Ilan na ang gumagamit bago pa lumabas sa publiko? Ang mga matang retail usually ay naghihintay po ng headlines bago mag-accumulate. Pero sabi po ni Malina, meron tayong maraming panahon para bumili habang mura pa. Hindi habang nag-a-announce na ang institutions at lumalaki ang liquidity ng demand. Kasi kapag dumating iyon, maaring wala ng pagkakataon para pumasok sa mababang presyo. Isipin mo, kung lumabas bukas na ang isang banking consortium sa Europe, kung saan ay gumagamit na ng Ripple ODL, tapos next week, yung remittance network naman sa Asia, tapos trailer pa ng isang US-based multinational para sa settlement, hindi na usapang posible. Ito na po ay magiging, oo, nangyayari na siya. Yun ang structural shift na sinasabi ni Malena dito. Ngayon, bakit po ba mahalaga kung sinusukat si XRP gamit ang Bitcoin imbis na fiat? Ito po ang parte na maraming baguhan ay hindi po agad magets. Si Malena ay nagsabi ng isang historical point kung saan ay dalawang coins lang sa history ang nagkakaroon ng bagong all-time high kapag ikunumpara sa Bitcoin terms. Isa sa mga iyon ay si XRP noong taong 2017 kumpara sa 2013.
At isa pa ay si Dogecoin naman noong taong 2021. Ngayon bakit po ba ito mahalaga? Mahalaga ito kasi kapag sinusukat mo ang asset sa fiat tulad po ng US dollar or Philippine peso, halos palaging distorted ang view. Naapektuhan ito ng macro environment, inflation, interest rates, monetary policy, at saka speculative money flow. Pero kapag ikinumpara mo ang altcoin sa mismong core ng crypto, yan si Bitcoin, makikita mo kung sino ang may tunay na lakas at hindi lang dinadala ng bull run. Itong pananaw na ito ay pinapatunayan ng history na halos lahat ng altcoins ay nawawala ang value kapag sinukat kay Bitcoin. Bumabalik po sila sa baseline. At dito po pumapasok ang seryosong argumento kung kaya ni XRP ulit na i-break ang Bitcoin Terms ATH. Ibig sabihin, hindi lang siya nakikisakay sa bull run. May sariling demand curve po siya. May sariling adoption, may sariling narrative. Maraming traders ang nagsimula po sa altcoins, pero kalaunan nagiging Bitcoin focused. Hindi dahil nagiging maximalist sila, pero dahil natutunan po nila kung paano po tingnan ang tunay na valuation. Kapag hindi mo sinusukat si Bitcoin, hindi mo nakikita kung sino talaga ang matibay at sino lang ang hype. Ngayon ay ano naman ang epekto ng institutional positioning sa presyo ni XRP? Ito po ang punto kung saan maraming retail investors ang nahuhuli ng sobra pong huli na. Kapag nagsimulang pumasok ang institutions, hindi po sila pumapasok ng paisa-isa lamang. Hindi po sila naglalaro ng 5K or 10K dollars. Sila ay humahawak ng hundreds of millions hanggang billions at tumitingin sa multi-year horizon. Kaya ang nangyayari, sinasaipon o hinihigop po nila ang liquidity na dapat sana ay hawak ng mga retail. Kapag nagbago po ang market structure at lumipat ang inflow sa institutional side, ang price discovery po ay mabilis at magiging brutal. Makikita na po ito sa macro. May mga ETF launches, may liquidity corridors na nakakonekta sa enterprise payments, may financial institutions na naghahanap ng mas mura, mas mabilis at mas frictionless na settlement. Hindi lang ito narrative. Ito po ay business model optimization. At sa mundo ng payments, ang ibig sabihin nito ay efficiency equals dominance. Kapag mas mabilis ka at mas mura ka kaysa sa traditional rails, eventually ang market ay susunod. At dito po papasok ang famous warning na binanggit ni Malina na institutions will price retail out. Hindi ibig sabihin na walang retail investors sa future. Ang ibig sabihin, pag dumating na yung heavy demand, ang magiging baseline price ay hindi na pang 2023. Hindi na pang bear market at hindi na pang matitipid. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng market na nasa edge of discovery? Ito po ang pinaka-critical na mental state ng market ngayon. Sa XRP ay nasa zone na punong-puno ng anticipation. Hindi pa lumalabas ang lahat ng kontrata. Hindi pa buo ang transparency, pero yung mga nakikita na ay sapat para iparamdam na may malaking pagbabago. Ito po yung moment na parang pre-halving sentiment kay Bitcoin. Hindi pa nangyayari, pero nararamdaman mo na ang pressure. Hindi mo alam kung bukas ba, linggo ba, quarter ba, pero nararamdaman mo na may malaki. Kung lumabas bukas na ang mga
unreleased contracts at kumpirmado na ginagamit si XRP sa settlement, ang price reaction ay hindi po linear. Hindi ito tipong aakyat 2% araw-araw. Hindi po. Ito ay exponential repricing. Ito ay phase transition. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung shocks, millions itong sa XRP, depende po kung gaano kabilis magmaterialize ang catalyst. Pero kung tanong ay may foundation ba? Ang sagot ay oo. Hindi ito hype na walang laman. Nandyan ang historical behavior, institutional appetite, NDAs na nag-i-expire at adoption signals na lumalabas pa lamang. Kung ikaw ay trader, investor, holder, tandaan mo ito. Minsan ang pinakamahalagang move sa crypto ay nagaganap habang tahimik ang market bago magsimula ang ingay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.